sa karwahe sa araw ng kanyang kasal, na dapat sana ay ikakasal sa isang mangangalakal. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay napunta sa silid kasal ng emperador. Ang emperador na walang kamalay-malay, ay inakala na siya ang anak ng Duke ng Wei. Hindi inaasahan na ang Reyna ay napakaganda. Nang marinig na tinawag siyang Reyna, ay naguluhan ang babae. Akala ko'y natatanging tawag lang ito ng asawa para sa akin. Kaya't hindi na masyadong inisip at nakipagdaog sa gabi sa emperador. Kinabukasan ng umaga, muli na namang tinawag ng emperador ang babae bilang Reyna. Napansin ng babae na may mali, at nagtanong sa asawa kung nagkamali ba ito. Inakala ng emperador na siya'y nagsasalita ng kalokohan. Nang biglang, may balita mula sa labas na mayroong kagyat na usapin si Duke Wei. Kaya tumayo ang emperador upang maghanda at asikasuhin ang mga gawain. Pagkaalis ng emperador, pumasok ang grupo ng mga aliping babae dala ang damit at mga gamit sa paglinis. Reyna, mahal na Reyna, nandito po ang inyong lingkod para bihisan kayo. Hanggang sa napagtanto ng babaeng ito na may mali. Pagkatapos ng lahat, ang negosyanteng na pangasawa niya ay mahirap lang. Paano magkakaroon ng pera para kumuha ng maraming katulong? Ngunit nang maisuot niya ang alahas at magarang damit, ang biyenan ay nagdala ng ilang alahas. Sinabi na ito ay mga regalo mula sa emperador. Nakita niyang galang na galang sa kanya ang lahat. Naalala niya ang dati sa pamilya Su, dahil walang katayuan ang kanyang ina. Kaya araw-araw niyang hinuhugasan ang paa ng anak ng pangalawang asawa. Ngayon, makikita na ang mga taong ito ay nagpapakita ng lubos na paggalang sa kanya. Ang ganap na magkaibang pagtrato, bigla niyang napagtanto na nagkamali siya ng pinakasalan. Samantala, sa kabilang panig, nagmamadaling sinabi ng biyenan sa emperador. Nagkamali siya ng inaasawa. Ang babaeng iyon ay hindi anak ng Duke ng Wei. Ang emperador ay nagulat sa narinig, at naalala ang sinabi ng Reyna kaninang umaga. Mali kaya ang iniisip mo, asawa ko? Talagang nagkamali nga. Ang Duke ng Wei ay naghihintay pa rin sa labas ng bulwagan. Sinabi ko na tama siya. Tama nga siya. Siya ang aking Reyna. Ang ina ng bansa. Pagkarinig nito, agad na naintindihan ni Gonggong ang ibig sabihin ng emperador. Iyon ay upang kanselahin ang kasunduan sa kasal sa anak ng Duke ng Wei. Nang iniisip ng emperador kung paano ipapaliwanag ito sa babae, bigla na lang dumating ang babae sa silid-aklatan ng emperador. Agad siyang lumuhod sa lupa. Mahal na hari, ako po ay narito upang humingi ng tawad. Anong kasalanan ng emperatrice? Ako po ay dapat ikakasal sa isang pamilyang mangangalakal na Zhang ang apelyido. Hindi ko rin po alam kung bakit. Ako ay napunta sa maling karwahe at napunta sa palasyo. Hindi na mahalaga. Ikaw na ngayon ang aking emperatrice. Ngunit ako'y isang karaniwang mamamayan lamang. Nang makita ang babae na walang kumpiyansa sa sarili, tumayo ang emperador at inalalayan siya pataas. At matibay na sinabi sa kanya na siya ay nagpasya na. Sinabi niyang ang babae ay emperatrice kung sinabi niyang emperatrice ang babae, siya nga ay emperatrice. Nang marinig ang mga salitang ito ng emperador, ang babaeng hindi kailanman nakaramdam ng pagmamahal, ay agad na lumuhang may kasiyahan. Sa isang iglap, lumipas ang 6 na taon. Sa panahong ito, ang babae ay hindi kailanman umalis ng palasyo, at nagkaanak pa ng isang prinsipe para sa emperador. At ang emperador ay labis na minahal ang babae. Hanggang ngayon ay wala pang naipasok na ibang asawa sa palasyo. At ang pagpunta ng emperador ngayon, ay para sabihin sa babae na siya ay magbibihis ng karaniwang tao upang maglakbay, at madadaanan ang kanyang bayan. Kaya't isasama siya sa pagpunta sa bayan, at makakauwi na rin siya sa kanila. Naalala ng babae noong siya ikinasal. Hindi man lang nakilala ng kanyang ina, kahit na sa loob ng 6 na taon. Madalas siyang magpadala ng mga sulat at perang papel sa bahay. Ngunit nag-aalala pa rin siya na baka apihin ang kanyang ina. Dagdag pa rito, malapit na ang ika-negatibo 50 kaarawan ng kanyang ama. Kaya nagpasya siyang umuwi upang tingnan. Dumating na ang ika-negatibo 50 kaarawan ng kanyang ama. Ang ikalawang tiya ay ipinagmamalaki ang mabuting pag-aasawa ng kanyang 2 anak na babae. Sinabi na tiyak na magdadala ng malaking regalo ng pagbati ang 2 manugang ngayong araw. Ipinagmamalaki rin ng ama. Pagkatapos ng lahat, ang ikalawang manugang ay ang gobernador ng Qingyang. Talagang karangalan ng kanilang pamilya. Kailangang maayos na mag-entertain. Sa oras na iyon, nagpadala ng liham ang babae. Hindi pa nababasa ng ama. Agad na kinuha ng ikalawang asawang babae. Itong cute na ito ay ikakasal sa may sakit na iyon mula sa lingnan. Talagang nakakahiya. Hindi tulad ng 2 anak kong babae. Pareho silang ikinasal sa maharlikang pamilya. Sana nga ay manatili na lang siya sa labas. At huwag nang bumalik kahit kailan. Pagkatapos ay nais niyang sunugin ang sulat. Buti na lang at dumating agad ang ina ng babae. Kahit na tinadyakan siya ng malakas ni ikalawang asawa. Pero nakuha naman ang sulat pabalik. Sa mga sandaling ito may dumating na utusan. Bumalik na sina ikalawang dalaga at ikatlong dalaga kasama ang kanilang mga asawa. Pagkarinig ng balita sobrang natuwa ang dalawa. Agad silang lumabas para salubungin. At sa oras na ito dumating din ang babae, kasama ang prinsip sa pintuan ng bahay. Dahil ang emperador ay naglalakbay ng palihim. Kaya't nakasuot sila ng payak. Ngunit hindi nila alam, dahil sa kanilang pagbabalakayo, mawawala ang kanilang buhay. Ay naku, manugang na mabait. Nandito na kayo sa wakas. Ako at ang nanay mo, araw-gabi kayong inaasahan. Sa wakas, nandito na kayo. Maaga pa lang.
Nagpabili na ako ng manok na luha. Pinakuluan ito ng ilang oras.